Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una nasasagupa dito. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Ikinagalit ng maraming Pilipino ang pahayag na yan ni Senator Rodante Marcoleta na tila nagpapahiwatig na mas madali umano kung i-give up na lamang ang Kalayaan Island Group sa harap ng patuloy na tensyon sa China. Sa isang pagdinig ng Commission on Appointments, sinabi ni Marcoleta na wala raw sa Exclusive Economic Zone ng bansa ang KIG na agad binatikos at pinasaringan ng taong bayan. Ayon sa ilang Pilipino, malinaw na pagtalikod sa kasaysayan ang pagbibitiw sa isang islang atin naman sa simula pa lamang. Atin yun eh. Bakit natin pamimigay yan? Ever since naman sa atin yan, sa ninuno pa natin yan eh. Bakit may bibigay sa ibang bansa, di ba? Technically, hindi pwede. Hindi ako sa May nagpaalala rin na maraming pamilyang Pilipino ang naninirahan mismo sa Kalayaan, kaya't hindi katanggap-tanggap na basta na lamang itong isuko. Kung naandun ba naman ang maraming Pilipino pwede ba natin pabayaan ang kapwa natin Pilipino? Bakit ipamimigay? Kung ang daming ang Pilipino ang nakaano doon, kawawa ang mga kapwa Pilipino natin. Kung gano'n ang mangyayari. May ilan naman nagsabing mauunawaan nila kung pag-usapan ang kapayapaan. Ngunit dapat tiyakin na hindi napapabayaan ang kapakanan ng mga residente ng KIG. Yes, kung yung mga nakatira doon bibigyan ng malilipatan. No, kasi kung saan mapupunta yung mga taong nandoon, 'di ba? Parang hindi naman nilang deserve na basta na lang Pilipino din naman yung mga nandoon, 'di ba? So technically dapat pa rin natin sila, covered natin sila. So kung ibibigay 'yon, saan sila mapupunta? Kung yung peace ang pag-uusapan, technically pwedeng ibigay na lang para matigal na. Pero syempre, yung dapat na magbe-benefit pa rin. Tayo pa rin. Mariing sinabi ng mga residente na nakakasakit ang pahayag ni Marcoleta at tila binabaliwala ang kanilang sakripisyo. Tinuligsa rin ni Kalayaan Vice Mayor MP Albayada ang naturang pananalita. Giit niya, sa loob ng dekadekadang pananatili ng mga residente sa isla, malinaw na pinatunayan nila ang kanilang pagmamahal at katapatan sa bansa. Kaya't nakakalapastangan umanong marinig na mas madaling i-give up na lamang ito. Sa gitna ng pagbatikos, nilinaw ni Senator Marcoleta na hindi niya inirekomendang ipamigay ang KIG. Paliwanag niya, inabbreviate umano ang konteksto ng kanyang pahayag dahil tinatalakay lamang niya ang mga legal na implikasyon ng paglalagay ng West Philippine Sea sa international mapping bodies at binanggit ang KIG bilang hypothetical scenario na maaari lamang kung isusuko. Pero hindi niya raw itinutulak. Saad ng ilang maritime experts, hindi EEZ ang batayan ng Pilipinas sa pag-angkin ng kalayaan kundi ang mismong presensya ng komunidad na naninirahan dito at ang mga batas na tumitiyak sa pagmamay-ari nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.